Ito ang DZXL 558 Tatak RMN. Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Yung tanghali sa RMN News Nationwide. Mga barangay na lubog sa baha sa Zamboanga City nadagdagan pa sa patuloy na pagbuhos ng ulan. Daang-daang pamilya apektado rin ng pagbaha sa Bukidnon. Pangulong Aquino posibleng sampahan ng impeachment complaint ng Makabayan Bloc sa Kamara. It can rise to the level of an impeachable offense. Ilang Hong Kong journalist pinalayas sa APEC Summit dahil sa agresibong pagtatanong kay Paolo Aquino kaugnay sa nangyaring Luneta hostage drama. LTO Chief Virgie Torres magre-retiro na. Itinangging sinabak siya sa pwesto ni Pangulong Aquino. Balitang negosyo, ang presyo ng gasolina at diesel inaasahang bababa. Balita abroad, chemical weapons ng Syria sinimulan ng sirain. Buong pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ngayon ng Lunes, October 17, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Naman si Weng de la Peña. Tayo po ay live ngayong tanghali sa DYHP 612 RMN Cebu, DYWC 801 RMN Dumaguete, 94.1 Power Radio RMN Daet, DXKR 639 RMN Coronadal. Live pa rin international by www.rmnews.com at WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM station sa buong bayan. RMN News Panahon. Unahin natin ang panahon, mga kasama. Tuloy na po nakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang lumakas pang typhoon na si Ramil, ang international name Danas. Ayon sa ating pag-asa, alas 7 kaninang umaga nang ito ay makalabas yung bagyo na yan. Taglay ni Ramil ang hangin umabot sa 175 kilometers kada oras at may pagbuksong umabot sa 210 kph. Milos ito pahilagang kanluran sa bilis na 28 kilometro bawat oras at tinutumbok ko yung katimugang Japan. Samantala, isang panibagong low pressure area ang binabantayan ngayon ng pag-asa sa silangang bahagi ng bansa. At ang sabi, ito ho'y nasa labas pa ng PAR at inantabayanan pa rin kung magiging ganap na bagyo. Paglilinaw ng pag-asa, ang umiiral na Intertropical Convergence Zone na nagpapaulan po sa Palawan, Central Visayas at Mindanao. Mga barangay na binaha sa patuloy na pagulan sa Zamboanga City nadagdagan pa. RMN Nationwide Report. Kasama natin sa balita live si Bong Simpaho ng RMN Zamboanga. RMN Report. Buenos tardes. Mula sa 3 ay maabot na sa 7 mga barangay ang lubog sa baha ngayon dito sa lungsod ng Zamboanga, kaugnay naman sa walang tigil na pang-4 na araw ng pag-ulan at malakas na bugsong ng hangin dito sa aming lungsod, kung saan ang mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang na rin ang mga tropa ng militar na nauna ay napasabak sa giyera sa MNLF, ay tumulong na rin sa pag-rescue sa mga kababayan namin ditong naipit naman sa baha dahil sa pagtaas ng tubig ng biglaan sa iba't ibang mga ilog sa mga 7 barangay na apektado rito. Sa kasalukuyan rin ay dumagdag pa rito ang sakit ng ulo ng ibang mga evacuees na buhat naman sa mga binahang mga barangay at dumagdag din sa bilang ng humigit kumulang
100 mga libong evacuees sa mga evacuation centers. Maliban dyan ay lubog din sa baha ang lugar kung saan pansamantalang ginagawang tirahan ng mga evacuees ng krisis na naganap dito sa Zamboanga City. Kung ngayon pahirapan din ang kanilang sitwasyon sa mga evacuation centers sa kasalukuyan. Maliban dyan ay nagdagdag na rin ang mga rescue teams, ang Philippine Coast Guard, Philippine Air Force at Philippine Red Cross para man matulungan ang iba pang mga kababayan na naipit sa patuloy na pagbaha. Wala pa rin pinapalabas na pahayag ang Local Crisis Management Committee kaugnay sa kung ilan na ang mga lumikas kaugnay dito sa patuloy na pagbaha sa Zamboanga City. Inaasahan rin ng CMC na makakatanggap sila ng mga additional na mga rescue boats para naman ma-rescue na yung mga kababayan naming mga Zamboangueños na hindi pa rin nakakaalis sa kanilang tahanan kaugnay sa patuloy na pagtaas ng tubig baha sa mga ng apektadong mga barangay. Buhat sa Zamboanga City. Yes, kasama Weng. Huwag kalimutan, kasama rin yung mismong tapat ng istasyon natin dyan, na baha rin, yung Pilar Street dyan, di ba sa tapat? Roger Rondat, kasama Weng, buong city proper ay kanselado lahat ng mga klase sa high school, pati na rin yung sa tertiary level dahil sa pagbaha sa city proper. At maliban dyan, ang City Schools Division ay nagkansela na rin nauna ng mga klase sa mga barangay maliban sa city proper. Kaugnay pa rin dito sa pagbaha ng mga eskwelahan kasamang Weng. Salamat mo. So yan ang ating update buhat dito sa Zamboanga City sa Pong Simbahon. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Yung mga residente ng 4 na barangay sa Zamboanga City na kinubkob ng MNLF, pinababalik na sa kanilang tahanan. Kasama natin sa Balita Live si Rhea Mamogay. RMN Report. Balik na ngayon sa kanilang mga tahanan ang mga residenteng nakatira sa Barangay Arena, Barangay Blanco, Barangay Mampang at Barangay Talon-Talon, ang mga lugar sa lungsod ng Zamboanga na kinubkob ng mga miyembro ng Moro National Liberation Front o MNLF Miswari Faction sa kasagsagan ng bakbakan sa lugar. Ayon kay PNP Region 9 spokesman Chief Inspector Ariel Huesca na ang hakbang na ito ng mga residente ay desisyon mismo ng Crisis Management Committee matapos na rin na makapagsagawa ng clearing operation ng mga otoridad sa mga nabanggit na barangay. Sa kabila nito, nananatili naman sa mga evacuation centers at hindi pa makabalik sa kanilang mga barangay, lalo na ang mga nakatira malapit sa mga bakawan o mangrove areas ng ilang pamilya sa dahilang nasunog ang kanilang bahay sa kasagsagan ng encounter. Kaugnay nito, paalala naman ngayon ng mga barangay official sa mga residenteng pinayagan ng makabalik sa kanilang tahanan na maging maingat pa rin at ipagbigay alam sa mga miyembro ng PNP at militar kung makakakuha ng mga foreign object o kakaibang mga bagay na may kaugnayan sa karatapos lamang na bakbakan ng tropa ng gobyerno at ng MNLF Miswari Faction. Sa Campo Crame, Rhea Mamogay, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Umabot po sa 300 pamilya ang inilikas mula sa mga naapektuhan ng pagbaha sa 2 barangay sa Balay City, Bukidnon. At samantala naapektuhan din ang malakas na pagulan karagdagan ng Visayas sa Bayawan City, Negros Oriental. Umabot sa mahigit 4,000 residente apektado ng pagbaha. Posibleng maghain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Noynoy Aquino ang Makabayan Bloc at Independent Minority Bloc sa Kamara. Ayon kay Abacado Representative Jonathan De La Cruz, ito ay sa oras na may makalap na silang sapat na dokumento at impormasyon sa paglabag sa paggamit ng Disbursement Acceleration Program o yung DAP. Sa ngayon anya ay hinihintay nila na maaprubahan sa Kamara ang inhain nitong House Resolution 358 o yung naglalayong maimbestigahan ang DAP na pinapatakbo ni Budget Secretary Florencio Butch Abad na may paintulot ng Pangulo. Ang tanging malinaw sa ngayon ay unconstitutional o labag sa batas ang nasabing programa. Hinihintay ho namin yung informasyon kaya file ng resolution para magkaroon pa tayo ng sapat na pag-intindi at saka sapat na mga dokumento para malaman natin kung yan pa mga opensa na yan na ginawa ng Secretary of Budget and Management ay it can rise to the level of an impeachable offense. Hindi po natin alam yun. Pero ang sigurado po natin, illegal yan, unconstitutional. Matatandaan nung nakarang linggo lamang ay may ilang grupo na ang nagayna sa Korte Suprema para maipawalang bisa ang DAP. Alisin na ng Korte Suprema ang temporary restraining order sa pork barrel. Yan ang panawagan naman ni Congressman Elpidio Barsaga kung saan iginit niyang may malaking tulong pa rin na nasabing pondo sa ng pagsaserbisyo taong bayan. Marami anyang project nila hindi matutuloy dahil sa pag-ipit ng pork barrel.
Dagdag nito na mas magandang bantay na lamang ng publiko kung paano ginagamit ng mga nasa posisyon ang pondo kesa tuloy nitong alisin. Mahalaga sa akin ng PDAP, lalong-lalo na sa akin mga scholars for the second semester. Ang sa akin ay alisin ang restraining order, ibalik sa mambabatas, at the same time maging maigi ng ating mga kababayan, bantayan ang kanilang kinatawan kung paano nila dinidispose o ginagamit ang kanilang pork barrel. Sa isinagawang Asia-Pacific Economic Cooperation Summit o APEC Summit sa Bali, Indonesia, ilang Hong Kong journalists ang pinalabas dahil sa agresibong pagtatanong kay Pangulong Noynoy Aquino kaugnay sa naganap na hostage-taking sa Maynila noong 2010 kung saan biktima ang kanilang mga kababayan. Ayon kay Gatot Dewa Broto, ang Indonesian Communications Ministry official ng APEC Media Center sa Bali, hindi naging maayos ang pagtatanong ng mga naturang journalists na tila sumisigaw at nagpoprotesta kay Pangulong Aquino. Gayunman, itinanggi nito na pinigilan nila ang kanilang kalayaan sa pagpapahayag ng damdamin. Nabatid naman sa Hong Kong media na nasa siyam ang ipinalabas sa naturang summit, kabilang na mga mamahayag at technicians mula sa Now TV, RTHK at Commercial Radio. Magre-retiro na sa Land Transportation Office si LTO Chief Virginia Torres. Kasabay nito ipinabulaan ni Torres ang ulat na siya'y sinibak sa pwesto ni Pangulong Noynoy Aquino kasad po ng pagkalat sa internet ng kanyang video habang nagsusugal sa isang kasino. Nilinaw din niya na kusa niyang ipinalam sa Pangulo na siya'y magre-retiro na ngayong Oktubre, maging kay Transportation Secretary June Abaya. Ayon sa 3 taon niyang panunungkulan sa ahensya, pinili niyang mag-retiro na lamang para magkaroon na raw po ng katahimikan doon. Kaugnay niyan, iginit pa rin ni Torres na set up lamang ang pagkuha ng video sa kanya habang umano'y nagsusugal sa isang kasino at ipinaubaya na lamang niya sa DOTC ang investigasyon sa pangyayari. Sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag Malacanang hinggil sa pagbibitiw ni Torres. Umanaw na si dating DOTC Secretary at ex-PNP Chief Retired Director General Leandro Mendoza kaninang umaga sa kanyang tahanan sa Parañaque City. Sa inisyal na report, biniwian ng buhay ang dating kalihim dahil sa iba't ibang komplikasyon matapos itong ma-stroke noong nakaraang taon. Kasabay nito, sinabi naman ni PNP-PIO Chief Senior Superintendent Ruben Theodore Sindak, inihanda na kanilang pamunuan ang igagawad na full honors para kay Mendoza. Nagparating na rin ang pakikiramay ang buong PNP sa naiwang pamilya ng dating PNP Chief. Si Mendoza po ay pangsyam sa mga naging pinuno ng pambansang pulisya at produkto ng PMA Class 1969. Naging PNP Chief siya sa loob ng isang taon mula 2001 hanggang 2002. Matatandang nasangkot din si Mendoza kaugnay sa maanomalyang NBN-ZTE deal. Ang NBI po pinakikilos para imbestigahan ang DAP. Kasama natin sa Balita Live, Kondibata. RMN Report. Hinimok ni Dasmariñas City Representative LPG Barzaga ang National Bureau of Investigation o NBI na imbestigahan ang questionable Disbursement Acceleration Program o DAP. Ito ay upang malaman kung may pakinabang sa DAP si Janet Lim Napoles at ang iba pang bogus na NGO. Sinabi nito maaaring simulan ang pagsisiyasat ng NBI sa mga impormasyong inilabas ng Department of Budget and Management o DBM tungkol sa mga senador na nakatanggap ng DAP. Bukod pa dito ay pwedeng imbestigahan ng NBI, Commission on Audit at Office of the Ombudsman ang mga letter request sa mga pinaglaanan ng pondo ng DAP upang ma-validate kung talagang existing ang mga proyektong pinuntahan nito. Hinikayat din ito ang DBM na isa publiko na ang mga letter request para magkaalamat at malinawan na sa nasabing issue. Kasama mo mula sa Kamara, Kondibata, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa limitasyon ng PhilHealth coverage sa mga senior citizen, pinapaalis na ng isang senador. Kasama natin sa Balita Live si Grace Mariano. RMN Report. Ipinapaalis na nga ni Senate President Pro Tempore Ralph Recto ang limitasyon sa mandatory PhilHealth coverage para sa senior citizens. Alinsunod kasi sa batas, ang saklaw lamang ng PhilHealth ay ang mga may edad 60 pataas na mahina ang katawan, sakitin, may disability, walang pensyon, regular na sweldo at tulong pinansyal sa mga kamag-anak. Sa Senate Bill 712 na inyain ni Recto, iginit niya na wala dapat diskriminasyon sa mga batas at indigent man o hindi ang isang senior citizen, dapat mandatory na naka-enroll ito sa PhilHealth. Nakapaloob din sa panukala ni Recto na kunin ang pondo ng PhilHealth coverage sa National Health Insurance Fund para sa 6.1 million na senior citizens. So umiiral ng batas ang pondo para sa PhilHealth coverage sa mga senior citizens ay inilalaan ng local government unit na nakakasakop sa kanila. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
RMN News Negosyo. Inaasahan pong gagalon presyo ng gasolina, diesel sa masusunod na araw ay sa ulat maglalaw sa 50 sentimos hanggang 65 centavos kada litro ang bawas presyo inaasahan sa gasolina. Habang 25 centavos hanggang 40 centavos per liter ang dagdag presyo sa diesel. Nasabi adjustment sa presyo ng petrolyo dahil sa takbo daw nito sa pandaigdigang merkado. RMN News Abroad. Sinimulan na ho ng International Disarmament Experts ang pagsira sa chemical weapons ng Syria. Ayon sa Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, gumagamit ang mga Syrian personnel ng cutting torches at angle grinders para masira ang mga naturang armas, kabilang na ang mga aerial bombs, mixing at filling equipment at missile warheads. Magpapatuloy naman ang kanilang pagbabantay sa pagsunod ng Syria sa kasunduan. Kaugnay niyan ay nakatagdang bisitahin naman ng nasa 100 inspektor ang 50 sites kung saan ang mga chemical arms ay nakalagay o nakapwesto. Ang sa susunod na taon, target ng mga otoridad na mawasak na ang umano'y 1,000 tonelada ng chemical weapons ng Syria. Live tayo, mga kasama mula po sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyong narinig muli ang numero 1 RMN News Nationwide, Lunes ng tanghali, October 7, 2013. Mga nasa Iloilo, abangan si Idol Ronel Sorrito sa RMS targetan ay sa ulto sa DYRI 7740. Panoorin po mga kasama sa YouTube pa rin ang RMN News Nationwide. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you, Lord. Hindi po tayo nagkasama-sama. Salamat din ho sa inyo naging panahon sa amin. Kasama niyo po serbisyo publiko. Ako si Buddy Oberas. At ako naman si Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan po na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, ang RMN Radyo mo Nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Oras na ng PhilHealth alas 12:17. Brought to you by Pag-ibig Fund. Sa Pag-ibig,